Hello Sir Paul. Kamusta kayo? Sana nasa maayos kayong kalagayan. Kamusta rin ang mga tagapakinig? Ngayong araw ay magbabahagi ako ng isang kahila-hilakbot na kwento. Isang karanasan na magpasa hanggang ngayon nagbibigay pa rin ng takot at kilabot sa akin. Naganap ito noong kabataan ko pa. 90s po ito naganap, Sir Paul. Binata pa ako niyan, wala pa akong asawa, wala pa akong pamilya. Kagagraduate ko lang noon sa kolehiyo. At kami mga kaklasiko, mga kabarkada ko, dahil alam naming maghihiwa-hiwalay na kami dahil haharapin na namin ang tunay na buhay sa pagtatrabaho. Nagdesisyon kami na sa huling pagkakataon ay magbanding-banding. Nagplano kami ng outing noon, Sir Paul. Out of town, isang pinaghandaan at magarbo na outing. Wala namang tumanggi kasi gusto naming lahat yun eh. Siya nga pala, bago ang lahat, Sir Paul, magpapakilala po muna ako. Baka malimutan ko eh. Ako po si Fernanda. Marami kami noon, Sir Paul. Isang van po kami. Kung tama ako, may 10 kami noon. May mga babae, may mga lalaki. Hindi ko na lang po papangalanan lahat. Pero may mga ilan po na pili. Si Joshua, tsaka si Laika. Ang plano po namin noon sa Zambales po kami magbe-beach. Nga pala, mga taga Maynila po kami. Excited na excited kami noon kasi out of town yun eh. Karamihan sa amin hindi pa nakakapunta ng Zambales. Wala pa kaming kaide-ideya sa mapupuntahan namin. Ang dami naming baon na pagkain noon, maagamit kasi ilang araw kami doon. Meron din kaming narentahan na van. Dami rin naming ekstrang pera. Kaya talagang tuwang-tuwa at excited na excited kaming lahat. Nagsimula na po kami sa pagbabiyahe noon. Kwentuhan, tawanan. Hanggang sa maya-maya, bigla pong nagsalita si Laika. Nga pala, si Joshua po yung nagdadrive, ako yung nasa isa sa passenger seat, tapos si Laika rin yung nasa gitna. Magjowa pala silang dalawa. Tapos ako, third wheel. De joke lang, navigator po ako noon. Nasa norte na po kami nito. Hindi ko lang alam kung saan banda, basta Pampanga na po ito. Noong mga panahon po na yon alas 11 ng gabi. Bali ang check-in time kasi namin doon umaga. Overnight, tapos kinabukasan, tapos overnight ulit, tapos uwian na. Kagaya ng sabi ko, magtatagal kami doon kaya marami kaming baon. Nung maya-maya, bigla po nagsalita si Laika. Mahal, parang gusto ko ng Shanghai. Shanghai? Oo parang kulang yung outing natin kapag walang Shanghai. Laika, gabing-gabi na, pagkain pa rin yung nasa isip mo. Ano ka ba naman na Fernan? Ang pet-pet mo kasi, kaya parang kulang ka na sa nutrisyon. Natawa naman si Joshua sa biro ng girlfriend niya. Pare, pagpasensyaan mo na. Gago, hindi naman ako napipigon. Pero tama naman tong jowa mo. Mag-Shanghai nga tayo. Marunong ko bang gumawa ng Laika? Oo naman. Ang problema, wala tayong giniling, lumpia wrapper tsaka ibang ingredients. Alam mo namang mga manok lang ang nabili ko, tsaka mga luto na yung iba dyan. Kung ganun, kung may madaanan tayo, edi bili. Sige. O Joshua, kapag may nakita kang palengke o talipapa, alam mo na. Ang tanong, meron pa ba? Yun, hindi ko alam. Di kung wala, doon na lang tayo bumili sa resort bukas. Sa bagay. Nagpatuloy po sa pagmamaneho si Joshua habang si Laika nakatulog na sa tabi ko. Ako naman gising lang din. Nakikipagkwentuhan lang ako kay Joshua noon. Nang maya-maya po, Sir Paul. Fernan, tigilan mo. May bukas pa na palengke. Hindi, talipapa yata yun. Yung dinadaanan po namin noon, Sir Paul, sa itong daan na liblib, itinuro lang din sa amin yun na shortcut ng gasoline boy na napagtanungan namin. Bukid yung paligid, may mga puno-puno, halaman. Sementado rin naman kahit papaano yung daan, two-way din. Tapos may mga manakanakang bahay kang madadaanan na may ilaw. Kumbaga liblib na daan pero hindi naman nakakatakot. Pero ang pinagtaka talaga namin ni Joshua noon,
papaano may bukas pa na tindahan na ganoon sa ganoong oras at sa ganoon kaliblib na lugar. Napatingin naman ako sa likuran. Tulog na lahat ng kasamahan namin. Pati nga si Laika, nakasandal pa sa balikat ko. Oo nga no, takti naman ang bigat naman ng ulo na tong jowa mo. Sensya na pare, gusto ko mag-drive. Kung marunong lang ako mag-drive Ano, bibili tayo? Oo, para di na tayo bumili bukas, nandito na Tayo na lang dalawang bumaba. Makapag-unat-unat man lang ako. Sige pare, sakto naiihirin ako. Ipinarada po ni Joshua yung van namin. Bumaba kaming pareho, nag-unat-unat. Nga pala yung tindahan na yun, yung parang talipapa. Parang bahay lang po ito. Tapos yung banner, makikita mo na talipapa ni Aling Celia. Literal na ganoon. Makikita mo sa labas na may mga gulay, parang sari-sari store din ito. Makikita mo rin yung stainless na lamesa na parang pinaglalagyan ng mga frozen goods, isda, manok, karne at kung ano-ano pa. Pero sa pagkakataon na yun, mga gulay na lamang po yung nakadisplay. Siyempre gabi na Pasok namin doon sa loob. Marami pa siyang mga paninda. Parang general merchandise na iyon. Medyo parang lumaluma na rin ito. Take note, parang kubo style din po ito ha. Pero kahit papaano malinis-linis naman po yun doon. Tao po, pabili po. Tao po, magandang gabi po. Ilang minuto pa kaming nagtawag-tawag doon. Suko na nga sana kami pero maya-maya. Nako, may bibili pala. Isang matandang babae ang lumabas. Napakatanda na nito. Kuba-kuba na nga Puting-puti ang buhok. Nako manang, pasensya ho. Nagising ho ba namin kayo? Nako mga iyo, hindi. May ginagawa lang ako sa likod bahay, hindi ko na kayo narinig. May bibilin ba kayo? Oo manang. Grabe ho 24 hours po ba tong tindahan nyo? Nako, hindi mga iyo. May inasikaso lang ako ngayong gabi kaya ako ginabi. Ayoko naman magsara. Kasi kahit papaano may katulad yung nangangailangan sa biyahe. Nagkatinginan naman kami ni Joshua. Parehas kaming napangiti noon. Ano bang bibili ninyo? Giniling hong baboy, meron ho ba kayo dito? Nako, saktong-sakto yun nga ang ginagawa ko sa likod. Nagigiling ako ng baboy. Gaano ba karami ang kailangan niyo? Nako, talaga ho. Gaano ho ba karaming meron kayo? Pang-outing ho sana namin ito 2 kilo, 3 kilo. Ganun ba karami ang gusto nyo? Kaming dalawa ni Joshua. Parehas kaming walang alam sa pagluluto. Kaya anong malay namin, napasabi na lang kami ng siguro ho mga 3 kilo na lang ho na giniling. Ganun ba? Saglit lang. Tuwang-tuwa kami, Sir Paul. Hindi naman po nagtagalang matanda sa likod. Lumabas din po siya kaagad at may dalang malaking supot. Pagbuklat ko, napakarami. Literal na napakarami. Giniling. Manang, ang dami naman po ng 3 kilo. Ganun talaga, iyo. 3 kilo Naku, hindi po namin matatanggap to lahat. Yaan mo na. Mura ko lang ibibigay sa inyo. Hindi ko na matandaan kung magkano ang sinabi ng matanda, Sir Paul. Pero nung mga panahon na yon, hindi man kami maalam sa pamimili sa palengke, alam namin na murang-mura lang namin nakuha yon. Kaya agad-agad binayaran namin. Halata rin naman na mukhang sariwa pa ang pagkakagiling. Kahit hindi ka sanay sa pamimili, maaamoy, mahahalata. Mapapansin mo naman kung sariwa o bulok na ang karne. Nagpasalamat kami sa matanda. Ganon din siya sa amin. Nakangiti pa nga siya habang paalis kami. Hanggang sa makabalik kami sa van. Tulog pa rin yung mga kasamahan namin. Kaya nagpatuloy kami sa pagbiyahe. Bago sumikat ang araw, dumating na kami sa resort, Sir Paul. Nagulat naman si Laika kasi napakarami naman daw. Anak ng teteng naman na giniling to. Giniling ba na tao to? Napakarami. Napakamot na lamang kami sa ulo ni Joshua. Bulong ko pa nga sa kanya. Jowa mo talaga Hindi pa makontento. Napatawa na lang ako.
Agad na po kami naghanda noon, Sir Paul. Sila na ang nag-asikaso ng mga gamit namin dahil kaming dalawa naman ni Joshua ay puyat. Nakapag-settle naman po kami na maayos doon sa tutuluyan namin at kasabay noon, nag-prepare na rin po ng mga pagkain itong si Laika. Nag-almusal muna kami. Tapos po noon, ako, natulog na. Sila nang bahala ka ako. May mga nag-swimming na, may mga nagluto, may mga kung anong ginawa. Kaming dalawa ni Joshua, natulog. Parehas kaming puyat eh. Pero sa gitna ng pagtulog ko, Sir Paul, nagulat na lamang po ako nang bigla po akong magising dahil nakarinig ako ng isang malakas na sigaw. Nasundan pa yun ng mga sigawan, sunod-sunod. Naalimpungatan ako at napabangon. May komosyon sa labas, may nagsisigawan. Kasama ko sa kwarto noon si Joshua. Katulad ko, nagising din siya at naalimpungatan. Agad kaming bumangon at lumabas. Pagkita namin, nagkakagulo sila doon sa pagkainan. Nakita namin nagpe-prepare sila na makakain namin sa tanghalian. At nakita namin si Laika na nangunguna po doon, Sir Paul. Nagiiyakan sila, gulat, takot, basta biglang-bigla. At napansin naman namin na nakatitig sila doon sa pagkain, doon sa lamesa. At pagkita namin, yun na ata yung Shanghai na pine-prepare nila, yung giniling na nabili namin. Paglapit ko, nagulat ako dahil yung amoy, kakaiba. Ang baho, amoy bulok malangsa, nakakasuka. Pero hindi pa yun ang mas nagpabigla sa amin. Kasi pagkita po namin doon sa may giniling sa may Shanghai, nagulat kami dahil bukod sa giniling ng baboy, nakakita kami ng iba't ibang karne. Karne ng tao, Sir Paul. May tenga, may daliri, may mata, may balat, may kung ano-ano pa. Pinatakan ko lang naman ang kalamansi kasi walang suka. Yung suka kasi, para hindi agad mapanis. Kaya kalamansi na lang ang ginamit ko, konting asin. Tapos, ganyan na lang yung nangyari sa giniling na binili nyo. Tingnan nyo bakit may mga karne ng tao. Dahil nga sa malaki ang komosyon, may nagpunta doon na isa sa mga katiwala ng resort, Sir Paul. Miski siya ay nabigla din ang makita yung Shanghai. Naku ma'am, saan nyo ho nabili ang karne? Boss, kami ho nakabili niyan. Doon ho sa may Talipapa, doon sa may Pampanga pa. Naku, nabiktima ho yata kayo ng aswang. Aswang ho ang may gawa ng ganito. Baka nangyayanggaw ho, may nakakain na po ba? Wala pa ho. Yung mga aswang ho kasi, ginagamit yung karne ng tao para ilahok din o ihalo sa mga karne ng hayop, tapos ibinebenta. Buti wala pa kayo natikman. Kung hindi, mayayari kayo. Buti rin, naisipan mong gumamit ng kalamansi dahil ang kalamansi ang isa sa mabisang pangontra laban sa mga aswang. Sir Paul, ora mismo, lahat ng mga pagkain namin, luto na o hilaw, pinatakan namin ng kalamansi. At wala na pong nagbago. Yun lang talaga literal, yung pesting giniling na Shanghai. Trauma, takot kami lahat. Pero ganun pa man, tinawanan na lang po namin yon ng mga kaibigan ko. Kasama na lang sa pinagkwentuhan namin. Heto pong nakakakilabot, Sir Paul. Nung pauwi na po kami, dinaanan po namin yung same na daan na iyon at alam nyo ba? Yung kinatitirikan po nung bahay na iyon o nung tindahan na yon, wala na. May bakas po ng bahay doon na para bang giniba neto-neto lang. Nandun pa nga yung ilang mga kagamitan eh. Kami naman ng mga kaibigan, kaklase ko, kilabot na kilabot. Parang sinadya lang ata mambiktima ng matanda na yon. Tapos sumibat na kaagad. Ewan, hindi namin alam. Ang importante na lang, walang nabiktima sa amin. At lahat kami natuto na hindi dapat basta-basta bumibili ng karne kung kani-kanino at kung gaano kahalaga ang kalamansi. Muli, Sir Paul, ako po sa Fernan. Hanggang dito na lamang po. Hello, Sir Paul. Grasya na lamang po ang itawag nyo sa akin.
Nangyari po ito, early 2000s po. Noong mga panahon po na ito, ako ang madalas inuutusan ng mga magulang ko sa pamimili sa palengke. Na-stop kasi ako sa pag-aaral niyan, Sir Paul. Kaya wala akong magawa noon kundi ang sumunod. Simpleng bagay na lang yun para tumulong sa mga pamilya ko. At sa halos araw-araw na pamamalengke, marami akong nakilala sa palengke. Mga tindera, mga kagaya ko namimili din doon. Natuto rin ako kung sino ang mura, kung papaano makipagtawaran, kung papaano makipagbiruan. Hanggang sa isang araw po, Sir Paul. Umaga, habang namimili po ako ng uulamin namin sa maghapon, meron pong isang matanda doon na bigla na lamang pong nanggulo. Namimili rin po siya. May bayong Pero sa pagkakataon na yun, alam mong para siyang pulubi. May pagkamadumi kasi siya. Nagagalit yung matanda na iyon kasi tinataboy siya ng isang tindera ng baboy. Kesyo may pambayad naman daw siya. Bakit siya tinataboy? Bakit siya pinandidirihan? Hindi dapat daw ganoon yung tindera. Yung tindera na tinutukoy ko ng baboy, isa yun sa mga masusungit na tindera doon sa palengking yun. Nagtataka nga ako kung bakit marami pa rin siyang customer kahit ganun yung ugali niya. Pero ako, mula nung sungitan niya ako isang beses, di na ako umulit. Galit na galit ito at pinapaalis yung matandang babae. Samantalang yung matandang babae naman, galit na galit din itong naglalakad papalayo. Dami niya mga sinabi pero hindi ko na maintindihan. Parang ibang lingwahe rin siya Parang Bisaya ata o taga Mindanao. Ganun pa man, Sir Paul, humupa rin naman po yung kaguluhan nung mawala na yung matandang babae. Ako, nakabili rin naman ang kailangan ko. Nang sa lumipas sa mga araw, siguro mga 3 araw pa ang lumipas, muli po akong namalengke. Naubusan na kami ng stock nun Birthday pa ng kuya ko kaya sa pagkakataon na yun medyo marami akong bibilhin. Panghanda. 7:00 ng umaga eksaktong nakarating ako sa palengke. At nagulat ako sa nangyaring eksenang inabutan ko. Yung tinutukoy ko na masungit na tindera ng karne, binubuhat po nila, Sir Paul. Tapos, nabigla ako sa itsura nito. Butas-butas ang kanyang muka. Parang may mga tigyawat o pigsa na naglalakihan. Tapos, doon mismo, may naglalabasan ng mga insekto. Kadiri, Sir Paul, nakakasuka. Buhat-buhat siya ng ibang mga tindero-tindera doon at base sa mga narinig ko, nung umaga raw na iyon, parang hindi na raw maganda ang pakiramdam ng matandang ginang. Tapos kamot daw siya ng kamot sa pisngi nito hanggang sa nakita na lang daw nila, nagputukan na nga raw yung mga pisngi at ilan pang parte sa balat niya. Tapos yun na, naglabasan yung mga insekto. Nakakakilabot, Sir Paul. Nakakadiri, nakakatakot. Ang masama nito, Sir Paul, ilang araw makalipas noon, nabalitaan ko na namatay pala yung matandang babae. Walang makapagsabi ng dahilan kung anong ikinamatay niya. Narinig ko lang naman Pero makalipas ang ilang mga araw din, may kumalat muli na chismis. Kaya raw namatay yung matapobreng tindera na iyon dahil kinulam o binarang siya nung matandang babaeng ginawan niya ng masama. Doon ko muling naalala yung tinaboy-taboy niyang parang pulubi na babae. Nakakakilabot. Nakakatakot. Dapat talaga kahit anong estado mo sa buhay, kahit sinong kaharap mo, maging mabuting tao. Normal kang makitungo sa iba dahil hindi mo alam kung sinong maaari mong makaharap. Hello, Sir Paul. Maikli lang po ito. Nangyari po ito sa isang palengke dyan sa May Laguna. Medyo may kalakihan ng palengke na iyon. May mga pagkakataon na nagkakaroon pa nga sila ng night market. Isang gabi noon ay na-late po ako ng uwi. Kailangan kong mamalengke kasi kinabukasan noon, birthday ng anak ko. Kailangan ko siyang ipaghanda. Pangako ko yun sa kanya Simpleng spaghetti lang daw, masaya na siya. Ako naman, pinag-ipunan ko talaga yun. Ang inaasahan ko noon, sana may night market.
Kasi kagaya ng sabi ko, panapanahon nga yun doon sa palengke namin. Nang makarating ako doon sa palengke, sa kasamaang palad po ay sarado, tahimik. Kailangan ko makabili noon ng karne, pang spaghetti, at kung ano-ano pa. Tsaka syempre, laruan ang gustong ipabili sa akin ng anak ko. Buti na lang, meron po ako nakitang bukas na tindahan doon. Nakabili ako ng mga kailangan ko. Pasara na siya, hinabol ko lang, nakiusap lang ako at napagbigyan naman. Lahat na bili ko. Ang problema, yung laruan ng anak ko, wala. Kaya sumuot pa ako doon sa loob. At sakto naman, Sir Paul, nakakita pa ako ng bukas na tindahan ng laruan. Agad-agad naghanap po ako ng laruan. Sasakyan, robot. Lalaki ang anak ko eh. Manong, magkano po yung dalawa na ito? Para sa'yo. 100. 2. Talaga ho? Sige ho, heto na ho. Binayaran ko agad. Hindi ko na nga pinaplastik eh. Tuwang-tuwa ako noon kasi meron ako mauuwi para sa anak ko. Masusurpresa ko siya. Masipag kasi talaga ang batang yun sa pag-aaral kaya lahat kaya kong ibigay para sa kanya. Pagkatapos noon ay mabilis ako nakauwi. Sinalubong naman ako ng asawa ko habang yung anak ko tulog na. Late na rin kasi ako nakauwi. Ang sabi pa nga sa akin ng asawa ko, kanina pa raw ako hinihintay. Ganun pa man, ang importante nakauwi ako, nakabili ng kailangan at pasalubong sa anak ko. Ngunit Sir Paul, paglabas ko ng binili kong laruan, nagulat po ako dahil imbis laruan, isang patay na daga po ang nakita ko doon sa supot na pinaglagyan ko. Literal, patay na daga. Ang baho pa nga po eh. Napasigaw pa nga ako, ganun din yung asawa ko. Ano bang nangyari? Bakit may patay na daga doon? Ginawa ko, Sir Paul, kahit gabing-gabi na. Bumalik ako doon sa palengke. Sakto 12:00 nakabalik ako. Pero pagdating ko doon, Sir Paul, nagtaka ko kasi wala yung pwesto niya. Abandonadong pwesto lang yun. Hanggang sa merong naglakad na isang lalaki. Nabiktima ka rin ba ng matandang nagbebenta ng laruan? Kaluluwa na lang yon, boy. Anong naiuwi mo? Patay na hayop ba? Hindi na ako nakasagot. Kilabot na kilabot ako noon, Sir Paul. Sinabi ko nga sa asawa ko yun at miski siya hindi makapaniwala. Pero ganun pa man. Kinabukasan, bumalik pa rin ako ng palengke. Hindi ko pa rin nakita yung tindahan ng matanda. Pero bumili na lang ako sa ibang tindahan doon. Kahit papaano bago magising ang anak ko, meron akong regalo sa kanya. Nakakatakot, nakakakilabot. Hindi ko alam kung papaano nangyari yon. Dito ako napasabi sa sarili ko na mukhang totoo nga ang mga maligno. Nga pala, Sir Paul, Patrick po pala. Kung umabot ka sa parte ng video na ito, nagpapasalamat ako sa inyo. Sana po nagustuhan niyo po ang mga kwento natin sa araw na ito na Palengke Horror Stories. Ako po si Paul, ang boses sa likod ng Creepy Macpanset. Guys, gusto ko lang magpasalamat sa inyo dahil kahit hindi po tayo daily uploads, nandyan pa rin kayo, lagi nakaabang. Hayaan niyo po, pag nakabalik na po ang channel natin, hintay-hintay lang po, babalik po tayo sa daily uploading po para makapagbahagi ng marami pang mga kwento. Pero ngayon, hintay-hintay lang po muna ha. Pero sobra ako nagpapasalamat sa inyo dahil nandiyan po kayo palagi. Wala pong iwanan. Yun lang, maraming salamat po. Hanggang susunod na lang po ulit na kwentuhan. Mac Panset out.